met with the Senate President because he is doing many things for the President also. I'll just swallow all of this. He says, anyway, I'm used to this. Ganyan eh. So, anytime that he faces this kinds of thing, he always says, I'm used to this. Now, this issue has been... Ating na yung mga kababayan, pinagtanggol na si Martin Romualdez, ha? I'm used to this daw. Ha? I'm used to this daw si Martin Romualdez. Halatang kasinungalingan, mga kababayan. Bakit? Kasi mga kababayan, tanungin nyo, kung may mga kakilala kayo nasa distrito ni Tamba, ha? Diyan sa Leyte First District yata yan? Ako, may mga kakilala din ako dyan eh. Sabi nila, untouchable yan. Martin Romualdez, mga kababayan. Untouchable yan. Walang gustong kumalaban dyan. Bakit? Unang-una, either i-disqualify ka or tatakutin yung buong pamilya mo. Ha? Diba? Pero, dito sa sinasabi ni Congressman Puno, mga kababayan, diba, ang bait ni Martin Romualdez. May hallucination yata itong si Congressman Puno, mga kababayan. Ha? Magkano kayang natanggap nito? Ha? O magandang araw nga pala kay Starlight Steam Star. Oy, ko. Huwag niyo po akong gawing idol, ma'am, ha? Kayo po ang idol namin. Yan, di ba? Starlight, Steam Star, magandang umaga sa inyo. Again, comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa mga pinagsasabi ni Congressman Puno. Tingnan nyo yung mata, oh. Halatadong, nagsisinungaling. Pinagtatanggol si Tamba, mga kababayan. Ewan ko hanggang kailan niya ito kayang gawin, mga kababayan, ha? I think sa Caloocan nito, kayo dyan, mga taga-Caloocan, tingnan nyo itong representative ninyo. Kung agree ba kayo dito sa mga sinasabi niya. Patuloy natin. On his back for what, the past 7 months? Until I started to explain what happened in this thing, I think nobody was even talking about it, no? And I thought that it was not fair, no? And even over his objections, I started talking about this because he didn't want to get into any dispute with the Senate. But I think this is part of the reason why he has become so much a target for everyone, no? Is that when something is an attack is made on the administration and he is the target, he allows it to happen because Nako, may advertisement tayo, mga kababayan. Turn off, pag-usapan muna natin, huwag muna pakinggan yung advertisement. Yan ha, pinagsasabi dito ni mga kababayan, Congressman Puno, na kung saan sanay na daw si Tamba. Hinahayaan daw niyang mangyari yan. Kasi mga kababayan, in the first place, alam ng taong bayan, matalino na ngayon ng taong bayan, hindi na naniniwala agad-agad sa kung anong sinasabi ng mga congressman katulad mo at ng mainstream media. Dahil yan sa social media, mga kababayan, ha? Uy, naku, watching from Hong Kong pala, halata pinagtanggol. Yes, ma'am. Agree ako dyan, no? Klarong-klaro yan. Matagal, nung pagpasok nito sa 20th Congress, walang ibang mukhang bibig itong si Congressman Puno, pinagtatanggol si Tamba, Ewan ko nga dyan sa mga bumoto nito. Watching from Hong Kong. Mga kababayan natin sa Hong Kong, magandang araw po sa inyo dyan. Okay? So ito, patuloy natin. I mean, I understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Philippines, not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This is the levels of Nepal. Guinness na yan, pag Guinness World of Record yung corruption na yan. At the end of the day, when you hear about homes abroad,
I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin who was in power unless he submits his SALED. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. No, actually, I think, the Tingnan reason natin. for stepping aside is precisely because he wants to address and face all of this. Ayun na naman, itong I lolo. think I'm not painting anyone as a victim. I'm just addressing that issue in terms of propaganda. No? I mean, but when he is attacked, he doesn't always answer. So that is why he gets blamed for some things that are really not his fault. Now, as to the things Ano bang tawag mo dyan? Hindi ginawa mong biktima. Hindi mo lang ginamit yung term na biktima si Tamba. Pero base sa description mo, o gano'n na rin yan. Naku, niloloko tayo mga taong bayan. Ano ba ito si Congressman Puno, mga kababayan? Halatang halata eh. that are his fault. I guess that is why he is stepping aside now and not just going on leave so that he can face it. No, and I think it's good that he will face it. All of these things. But why won't the insertions in the 2025 budget, why won't it be his fault? I mean, doesn't the clock stop with the leader? I think- Ano nang tinuturo natin, sir? Well, here's the process of budget. As I explained earlier, sige. the House version did not have the insertions. It went to the Senate. The Senate and the Congress had a bicameral committee. The bicameral committee was composed of many representatives. Then they decided to make it a small committee. The small committee was 4 people. Okay, Senate President Chis Escudero, Speaker Romualdez, Senator Grace Poe, and Congressman Saldico. Oh. That was the small committee. The small committee went into their meetings. This is where the insertions were put in, by the way. Yun. So nandun po siya. No, the Speaker. Oo. Di ba sinabi mo 4? Grace po, Martin Romualdez, Saldico, Chis Escudero. Bakit? Sabi mo ngayon, wala siya. Naku. Ano ba yan? Pakinggan Sorry, natin. the Speaker did not attend those meetings. Oh, nadulas Senator mga Grace kababayan. Poe was not allowed to attend most of those meetings. It ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones that actually penciled in whatever needed to be penciled in at the end. And currently, if you look at the budget, there are 20,000 DPWS projects. 20,000. So, it takes a lot of, real painstaking work to do it. But it was the 2 that actually finalized those things. And that is what I'm saying, did not come to light until just recently. Since the situation, everybody knew was the case as early as January. So now, Naku mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Naniniwala kayo dito? Imagine niyo, small committee, 4 lang sila, ha? Ewan ko kung anong tawag natin dyan. Extremely small committee na lang kasi 2 na lang daw mga kababayan. Imaginein mo, sinabi niya, hindi 4, di ba? Chis, Zaldi, Martin, at Grace. Sabi niya, silang 4 membro ng small committee. Ngayon, hindi daw kasali si Tamba. So 3 na lang. Sabi pa niya, Grace, ang ginamit niyang term was not allowed most of the time. Sa tingin niyo mga kababayan, papayag kaya si Grace po dyan? Sabihan ka, Senator, sila, parehong level, Senator si Chis at si Grace. Congressman si Saldi, kung titignan natin, mas mataas pa yung senador. Sino ang magsasabi kay Grace pong huwag siyang umaten? Sa tingin niyo, si Chis ang magsasabi kay Grace po, huwag kang umaten sa small committee. Para sa amin lang to. Tama ka dyan, Ma'am Starlights Team Star. Niloloko lang po tayo. Klarong-klaro ito mga kabayan ng kasinungalingan. Again, kung ikaw si Grace po, at alam mong kasali ka dyan kasi ikaw ang representative ng Senate para sa budget hearing, bakit ka hindi dadalo? Diba? Bakit ka papayag na sabihan, huwag kang dadalo dito? At hindi ka maghahanap ng rason. So, ito ngayon mga kababayan. Bago natin pagpatuloy, kasi sabi niya, hindi daw kasali si Martin Romualdez. Pero ito, balikan natin itong video. Naipakita na natin ito dati pa. Dito sa ating channel. Balikan natin ito.
Analyze ninyo mga kababayan yung pinag-usapan dito at yung mga sinabi na lumabas sa bibig ni Tamba. Kung totoo nga bang hindi siya kasali sa small committee. Ayan. O, tatlo ito ha. O, I think kilala natin itong lahat. Manix Dalipi. O, Tamba. Zaldico. O, tatlo yan. Ito, pakinggan natin. Ito, maiksi lang. As we committed, I'm here with our chair, Oraco, and our bicameral members. Hi, Chief Romy. Please, Bicameral members. Ayan ha. Tinawagan nila si Chief Bronner, mga kababayan ng AFP. kindly convey to the IAP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men and women in the AFP. Naku, naloko pang AFP, mga kababayan. We are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. Tingnan yung pagmumukha niyan, mga kababayan. In the BICAM, it will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That's as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some ballot to you and to the troops. Ayan mga kababayan, stop na muna natin. Anong lumabas dyan? We will ratify. Kasi ito BICAM. Kasi marami sila dito. In-expect natin. Kaya nandyan si Manix Dalipi, mga kababayan. Tapos sinabi niya, may nasabi siya dito si Tamba, mga kababayan. Ano yung nasabi niya? We will ratify the BICAM, the budget, later. Tapos sinabi niya, na on Wednesday. May sinabi siya on Wednesday, mga kababayan. Na sana yon? Nakalimutan ko tuloy. So I just wanted to allay any fears that that's as good as gold. Ayan. Dito. On Wednesday, and the President will sign it into law. Ayan. On Wednesday, and the President will sign it into law. Saan We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. Nako, naputol yung hindi lang na-capture, mga kababayan, masyado. Hindi niya nabanggit. Pero again, ratify the budget. Later, kanina sinabi niya. Pero may dinagdag siya na on Wednesday. Ano kaya ang mangyayari o ano kayang nangyari nung Wednesday na yon, mga kababayan, bago pa pinirmahan ni PBBM. Pero eto, pag-usapan natin. Kung titignan ninyo, mga kababayan, kasi sinasabi ni Congressman Puno dito, walang kinalaman si Tamba. Wala daw kinalaman si Tamba sa mga insertions ni Zaldico, mga kababayan. Pero kung titignan ninyo dito, sinong mas bossing dito? Sinong lumabas dito sa video ang mas mayroong kapangyarihan? Si Zaldico ba? Si Manix Dalipi ba? Di ba? Di ba si Tamba? Ngayon, anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Magandang araw kay Jane Panes. Jane Panes, dito sa Singapore may minister ng urakot, headline agad, headline at sibak kaagad. Diretso court, nakita ko siya sa food court habang nag-almusal ako bago naging headline ng balita. Ganun kabilis na po. Grabe, no? Kasi mga kababayan, I think natapos na kasi yung era ng corruption dyan sa Singapore, mga kababayan. Kaya nung anong pangalan nung naging ano nila dyan? Kaya nakontrol na kagad. Kasi ang hirap dito sa atin kasi yung sistema talaga ng gobyerno natin ina-allow or maraming loopholes
na kung saan ka pwedeng mangurakot. Unfortunately, yung mga nakaupo, alam nila yan, pero hindi nila binabago kasi para magpapatuloy katulad ng ganito, 'di ba, sa mga insertions ng budget. 'Di ba, astang pangulo, sabi nga ni Starlight's Team Star. Astang pangulo talaga. Imagine niyo, AFP yung kausap mo. Yung AFP dapat dyan yan sa presidente. Akalain nyo yan? Sila pa mismo. Dapat presidente yung nag-increase ng daily allowance ng AFP. Ito si Tamba, mga kababayan. Ngayon, sinasabi ni Congressman Puno na walang kinalaman si Tamba dyan. Ano magiging walang kinalaman? Sabi nga ni Karen Davila, siya yung leader eh. Siya yung leader ng, anong tawag nito? House of Representatives. Pinirmahan ninyo. Huwag niyong sabihin sa amin na hindi pumirma si Tamba dyan. Bago yan pinadala sa presidente, mga kababayan. Ngayon, bago natin tapusin lang natin, mga kababayan, kasi medyo mahaba itong kuwan. Pag pinag-uusapan nila ni Karen Davila, later, I think continue natin ito mamaya sa bagong live stream natin. Pinalalabas dito, mga kababayan, na ang may kasalanan dito sa BICAM or sa pag-insert ng mga ang lalaking insertions na yan ay si Zaldico na lang at si Cheese Escudero. Pero most likely, mga kababayan, inamin ni Cheese na yung 142 billion na in-insert niya, in-insert talaga niya yon. Pero again, mga kababayan, yung insertion, hindi ko pinagtatanggol si Cheese dito ha, pero base sa lumabas na explanation ni Cheese, mga kababayan, valid naman. Ako personally, nakikita ko valid kasi yung in-insert niya, talagang project naman yon. And in fact, sa kabuuang insertions, mga kababayan, na halimbawa, ilang bilyon, yung like I think 500 billion na total insertions, yung 142 lang kay Cheese, pero yung 300 plus galing daw yun ng Congress. So ngayon, kay Zaldico na lang daw na mababagsak. So ano yung nakikita natin dito, mga kababayan? Ito yung sinasabi ko. Most likely, ang gagawin nila dito, ang nakikita kong negotiation dito ni Tamba at ni PBBM, mga kababayan, na titigil ang investigasyon dito kay Zaldico. Kasi kung pupunta pa ito kay Tamba, itong si Tamba, most likely, ibabagsak nito si PBBM. Kasi yung taong bayan hindi maniniwala na kapag pupunta ito kay Tamba at si Tamba ituturo si Zaldico, most likely walang maniniwala. Kasi alam natin na ang amo ni Zaldico ay si Tamba. Di ba? And most likely, sinong kasunod dyan? Di ba? Yung presidente. Di ba? So ngayon, again, sinabi ko kanina na mukhang blessing in disguise itong pag-alis ni Zaldico. Isipin na lang natin ng ganyan para at least mabibigyan natin ng opportunity si Zaldico na mag-isip, mga kababayan. Nagmamasid ito ngayon si Zaldico, anong magiging takbo ng investigasyon? Kung matatapos ito kay Zaldico, which is most likely gano'n na nga, mga kababayan, si Zaldico ngayon ang magiging pag-asa natin para ibulgar yang mga ginagawa ni Tamba at ni PBBM. Isa po na kinabang, sino tinutukoy mo, Starlight's Team Star, yang naman na kinabang? Kaya pinagtatanggol si Tamba. Itong si Congressman Puno. I think agree ako kasi mukhang meron din itong meron din itong natanggap kay Tamba. Kasi bakit ka magsisunungaling? Bakit mo ipagtatanggol yung taong sirang-sira na yung pangalan? Kung in the first place, wala kang nakuhang benepisyo, 'di ba? Posible nung eleksyon, mga kababayan, hindi lang natin alam, posibleng nakinabang ito sa makinarya ni Tamba. Kaya nanalo. Okay? Kaya nga si Soto, mga kababayan, 'di ba?
Senate President? Hindi ako naniniwala na ang purpose nila na pinalitan nila si Cheese at si Marcoleta ay para i-restore yung credibility ng Senate. In fact, nung pinalitan nila, labas lalong nasira pa nga. Kasi imagine ninyo na lumabas na yung mga pangalan. 17 congressman lang lumabas, ha? Kasali si Zaldico at si Martin Romualdez. Tapos yung pinalitan, ano nang direksyon niyo ng investigasyon? Magiging direksyon ng investigasyon, doon na lang focus sa mga contractors at DPWH. Puntahan niyo yung, again, to be fair kay Ping Lacson mga kababayan, ha? Puntahan niyo yung, again, may tiwala pa naman ako kay Ping ng kaunti. Pero puntahan niyo yung speech, privilege speech ni Ping Lacson, nakafocus lang doon sa contractors at DPWH. Sana yung 17 mga congressmen. In fact, nawawala na nga yung sinasabi niyang alam niyang 67 contractors na mga congressman. Hindi na ganyan binabanggit ngayon mga kababayan. 'Di ba? Kasi in the first place, nakinabang sila sa makinarya ni Tamba last election mga kababayan. 'Di ba? Well, anyway, so again mga kababayan, comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito sa ating mga pinag-usapan. So, oras po ngayon ay 2:34, 2:34. Ano ba itong English natin? Mamayang alas 3, antabayanan po ninyo yung magiging palitan ng leadership sa House of Representatives, mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating live stream ngayon. So, again, na-shoutout na po ba natin lahat? Rashan Licarte, Starlight Steam Star, Jane Panes. Okay? So, ito, mga nagiging suki na rin natin, mga nakapanood na sa ating dating mga live stream ito. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.